mas grabe po kasi yung disadvantage niya when it comes po sa mga jeepney drivers at lalo na po sa mga passenger. Kasi bukod po sa hindi po kasi dito po sa Cam Norte, hindi naman po karamihan is privileged enough po para magbayad ng amount po nung bagong yung modernized jeepney nga po. So yun po, hindi lang po sila yung pinaka-maapektuhan, kami din po mga passengers kasi magtataas po ng pamasahe para po makapag-adopt sila dun sa magiging payment po dun sa new or modernized jeepney. Nagkaisa ang lahat ng membro ng Sangguniang Panlalawigan ng Camarines Norte sa pagpasanama ng isang resolusyon na naglalayong hilingin sa Korte Suprema na palawigin pa ang consolidation ng pamamasada ng mga traditional jeepney dito sa lalawigan ng Camarines Norte hinggil naman sa PUB Modernization Act na pinatutupad ng LTFRB. Ito ang nilinaw ni Senior Board Member Concon Panote sa isang press conference. Alam naman po natin lahat ang samahan po ng mga drivers sa buong Pilipinas ay meron po silang nakapile na apila sa Supreme Court para po i-extend ang yung tinatawag na deadline ng implementasyon ng yung sinasabi nga po natin ng consolidation, yung mga hindi nakagawa ng nakasali sa consolidation ay hindi na pwedeng bumiyahe pa. Opo. Ngayon nga po, ang sabi nga po ng ating regional director na si Regional Joel Artepeo ay wala po siyang magagawa kundi implementar. Talagang gagamit ng kamay na bakal. Ayon kay Bukal Concon Panotes na napagkasunduan na sa Sangguniang Panlalawigan ay paabot na sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan ang mga karaingan ng PUB transport sector dahil hindi umano akma ang nasabing batas o ang Jeepney Modernization Act ng pamahalaan sa mga probinsya na katulad ng Camarines Norte. Hindi po handa ang Camarines Norte sa consolidation ng gobyerno at hindi po kakayanin ng mga operators ang pagbili ng bagong unit sa pamahalaan dahil bukod sa halos 3 milyong piso ang halaga ng isang unit, kukunti lamang umano ang mga pasahero na hindi katulad ng Metro Manila. Malulugi lamang umano ang mga drivers and operators kung ipupursige ng gobyerno ang Jeepney Modernization Act. Ayon pa kay Bukal Concon Panotes, kabilang sa gagawin nilang resolusyon ay i-accept o wag nang mapabilang ang Camarines Norte sa pagpapatupad ng PUB Modernization Act. Ang hakbang na ito ng Sangguniang Panlalawigan at ni Bukal Concon Panotes ay nabuo matapos na magkaroon ng pag-uusap ang mga opisyal ng LTFRB sa panguna ni LTFRB Regional Director Joel Artepeo at mga transport sector sa Camarines Norte. Matatandaan na hanggang sa katapusan na lamang ng buwan ng Enero ang palugit na ibinigay ng pamahalaan at ng LTFRB para mamasada ang mga unconsolidated na mga sasakyan at pagpasok naman ng buwan ng Pebrero, ituturing na itong mga kulurom ang nabanggit ng mga traditional jeepney. Ayon pa kay Bukal Concon Panotes, ginagawa nila ang lahat ng paraan upang mapagbigyan ang kahilingan ng transport group sa Camarines Norte dahil batid nila na talagang malulugi lamang ang mga ito kung ipatutupad ang Jeepney Modernization Act. Sa panig naman ni LTFRB Regional Director Joel Artepeo, sabi ko nga may mga humabol until 31. Mga taga dito yun sa Cam Norte. After may dialogue with them with the transport. So ngayon, kaya ko po yung tiningnan, yung mga modelo na yun, kasi I can request to the board, under exceptional circumstances, only the board can decide. Nanindigan ito na walang makapipigil sa pamahalaan na ipatupad ang nasabing batas maliban na lamang umano kung ang Korte Suprema ang mag-atas na ipatigil ang implementasyon ng PUB Modernization Act. Yan ang balita para sa RMTV News Online. Ako si Lino Malabanan, ang inyong responsableng tagapagbalita.